Kahit papaano nakaramdam ako ng kapanatagan ng kalooban sa halos 2 araw na hindi pagpapakita sa akin nila Ryder at Lorenzo. Kahit papaano nagkaroon ako ng katahimikan at wala kaming ginawa ni Charles, kundi ang mamasyal at sulitin ang mga araw ng pananatili namin dito sa Pilipinas. Sa susunod na linggo na ang balik namin patungong Japan at excited na ako. Alam kong hindi ako masusundan ni Ryder doon. Isa pa balak ko din lumipat ng tirahan para makaiwas na din kay Lorenzo. Ito lang ang naisip kong paraan kung gusto ko talaga ng tahimik na buhay at malayo sa gulo. Mama, hindi po ba tayo dadalaw kay Lola agad ha? Nandito kami sa isang kilalang fast food chain nang magsalita si Charles. Napatitig ako dito at hindi ko maiwasan ang mapangiti. Ang cute talaga ng anak ko. Bakit namimiss mo na ba siya? Tanong ko. Opo. Nag-promise po kasi ako sa kanya na babalik tayo eh. Baka magtampo siya sa atin, sagot nito. Don't worry baby, babalik tayo before ang alis natin papuntang Japan. Nakangiti kong sagot saka pinunasan ang gravy na kumalat sa bibig nito. Ilang saglit din itong hindi sumagot dahil nagiging abala na sa kanyang kinakain. Inilibot ko ang tingin sa paligid. Hindi ko alam kung kailan ulit kami makakabalik ng Pilipinas. Pero isa lang ang nasisiguro ko ngayon, wala muna akong balak na bumalik dito para maiwasan ang muling mag-cruise ng landas namin ni Ryder. Itutuon ko ang buong atensyon ko sa trabaho at kay Charles. Wala na akong balak pa na pumasok sa panibagong relasyon dahil alam kong kahit ano pa ang gawin ko, hindi mawala-wala sa sistema ko si Ryder. So ikaw nga. Hindi ako maaaring nagkamali, napalingon pa ako sa aking likuran nang may biglang nagsalita. Kunot noo ko itong tinitigan sa mukha at hindi ko maiwasan na mapasimangot ng maalala kung sino ito, si Ingrid. Ako ba ang kinakausap mo? Nakataas ang kilay na tanong ko. Nakatayo ito kaya tumayo na din ako. May iba pa bang tao na nakaupo malapit dito sa atin? Nakataas din ang kilay na sagot nito. Pagkatapos ay dumako ang tingin ni kay Charles na noon ay abala pa rin sa kinakain. So, malaki na pala ang anak niyo. Sayang nga lang at mukhang habang buhay nang hindi niya matitikman ang isang buong pamilya, nakangisi nitong wika. Hindi ko maiwasan na maikuyom ang kamao ko. Kung wala kang magandang sasabihin, pwede bang lumayas ka sa harap namin? Inis kong sagot. Oops, ang alam ko public area ang lugar na ito at kahit sino pwede pumunta. Alam mo, hindi ko akalain na magkukrus ang landas natin ngayon. Sayang nga lang at hindi ka nabulok sa kulungan noon, nakangisi nitong wika. Halata dito na inaasar ako. Pagka akong tumawa. Hindi mangyayari iyon. Sa ating dalawa alam mo kung sino ang muntik ng maging kriminal. At isa pa, bakit mo ako kinakausap? Ang pakakaalala ko, hindi tayo ganoon ka-closed, sagot ko. Biglang nanlisik ang mga mata nito kaya natawa ako. Pagkatapos ay sinulyapan ko si Charles. Alam mo, hindi magandang magparinigan tayo sa harap ng anak ko kaya mukhang kami nang lang ang mag-adjust at umalis sa lugar na ito. Wika ko dito at akmangyayain ko na si Charles na umalis nang muling magsalita si Ingrid. Balita ko, inaamo ka pa rin ni Ryder para bumalik sa kanya. Alam mo bang pinuntahan ko siya sa opisina niya kanina? Matagal din kaming hindi nagkita at kita ko ang tuwa sa mga mata niya nang muli niyang masilayan ang maganda kong mukha, sagot nito. Natigilan ako. Agad na kinain ng matinding selos ang sistema ko dahil sa narinig ko sa kanya. Good for you. Don't worry, kahit ako pa rin ang legal wife, wala akong plano na guluhin kayong dalawa. And besides, pakisabi kay Ryder na huwag na siyang hahabol-habol sa amin dahil kaya kong buhayin ang anak ko sa paraan na alam ko, sagot ko. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang pagsilay ng masayang ngiti sa labi nito, kaya hindi ko maiwasan na muling taasan ito ng kilay. Well, mabuti naman kung ganoon. Hindi ko akalain na ganito ka pala kabilis kausap. Huwag kang mag-alala. Agad kong ipapaasikaso kay Ryder ang divorce nyo para naman pwede ka nang maghanap ng lalaking karapat-dapat sa iyo. Nakangisi nitong sagot. Hindi ko mapigilan na maikuyom ang aking kamao. Pero hindi ako magpapatalo sa kanya. Gusto kong ipakita dito na tapos na ako kay Ryder at wala na akong balak pang maghabol. Pakisabi sa kanya na pakibilisan niya dahil mainipin ako. Siguro naman hindi ka din papayag na habang buhay na tawaging kabit diba, nakangisi kong sagot. Agad na nanlisik ang mga mata nito. Hanggat hindi ma-annulled ang kasal namin, mananatili kang kabit kaya kung ako sa iyo,
Sabihin mo kay Ryder na pakibilis-bilisan ang pagpa-file ng divorce namin. Nakakaawa ka naman kapag malaman ng ibang tao na nakikipagrelasyon ka sa lalaking may asawa na. Nakakababa ng dignidad iyon, patuloy na pang-aasar ko. Pagkatapos ay hinawakan ko sa kamay si Charles at inalalayan na tumayo. Hindi nakaimik si Ingrid. Mukhang tinamaan ito sa huli kong sinabi kaya naman iyon ang ginawa kong chance para makalayo dito. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapipigilan ang emotion ko. Hindi ko kayang makita ang babaeng naging dahilan sa pagkasira ng masayang pagsasama namin noon ni Ryder. Ma, bad girl po ba iyong kausap niyo kanina? Ang tapang kasi ng face niya eh. As don't like her, wika ni Charles sa akin nang makalayo na kami kay Ingrid. Tumigil ako sa paglalakad at hinarap ito. May gusto ka pa bang kainin or uwi na muna tayo ng kondo? Pasensya ka na baby ha? Parang bigla akong napagod eh, wika ko kay Charles. Agad naman itong tumango. Sure mama. Manonood na lang ako ng favorite cartoon character ko sa sagot ni Charles. Pinisil ko muna ang pisngi nito at saka ito hinila palabas ng mall. Nagtaksi na kami para mabilis makauwi. Kakaiba kasi ang nararamdaman ko ngayon sa katawan ko. Nanghihina ako at pakiramdam ko bigla akong nawala ng lakas. Gusto ko munang mahiga sa kama. Pagdating ng kondo ay agad kong binuksan ang television para kahit papaano malibang si Charles bago ako nagpa siyang mahiga sa kama. Kailangan ko na sigurong magpatingin sa doktor. Habang tumatagal, pahina na pahina ang katawan ko. Baka kulang lang ako sa vitamins kaya kinakapos ako pagdating sa energy. Malapit na kaming babalik ng Japan at hindi pwedeng ganito ako palagi. Siguro susubukan kong magpa-check up bukas. Bahala na. Hindi ako pwedeng magkasakit dahil ako lang ang inaasahan ni Charles. Hindi ko na malayan na nakatulog ako. Nagising na lang ako na nangangatog na ako sa lamig. Mukhang natuluyan nga ako na magkatrangkaso. Agad kong hinanap sa loob ng kwarto si Charles pero wala siya, kaya kahit nanghihina tinawag ko ang pangalan nito. Charles baby, tawag ko sa nanghihina kong boses. Pinipilit kong bumangon pero parang wala akong lakas. Nanlalabo na din ang paningin ko dahil umiikot ang buo kong paligid. Mama, are you okay po? Laking pasalamat ko nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto at narinig ko ang boses ni Charles. Pilit ang ngiting pinakawalan ko sabay tango. Hanggat maari ayaw kong mag-alala ito lalo na at kaming dalawaing ang nandito sa kondo. Yes, pwede bang abutan mo ako ng water anak? Nauuhaw si mama, malambing kong utos dito. Hindi ito nagsalita bagkos may isang malapad na kamay ang humawak sa akin. Okay ka lang ba Ash? Kailan ka pa may nararamdamang kakaiba sa katawan mo? Nagulat pa ako nang mabusesan ko si Lorenzo. Halos hindi ko na kasi maidilat ang mga mata ko, kaya hindi ko napansin ang presensya nito. Enzo, sobrang sama ng pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit palagi akong nagkakaganito. Siguro kailangan ko nang ang magpa-check up nang hihina kong sagot. Hindi ito umiimik bagkus naramdaman okay na lang ang pag-angat ko. Dadalhin kita sa hospital Ash. Bakit hindi mo ako tinawagan gayong masama na pala ang lagay mo, wika nito. Hindi na ako sumagot pa. Wala na akong lakas para sa ganitong bagay. Hinanghina ako na kahit na magsalita hindi ko na kaya. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at inilibot ang aking tingin sa paligid. Purong puti ang aking nakikita at hindi ko alam kung nasaan ako. Mabuti naman at gising ka na Ash. Kumusta ka na? Narinig ko pang wika ng isang baritonong boses sa gilid ko. Agad kong tiningnan kung sino ang nagsasalita at sumalubong sa paningin ko ang seryosong mukha ni Lorenzo. Anong nangyari? Bakit hinanghina pa rin ako? Isa pa, nauuhaw ako, nanghihina kong sagot at muling ipinikit ang aking mga mata. Naguguluhan na ako sa sarili ko. Alam kong may kakaibang nangyari sa akin. Nandito ka sa hospital. Ilang araw ka nang inoobserbahan dahil sa pabalik-balik mong lagnat, sagot nito. Halata ang sobrang lungkot sa kanyang boses, kaya hindi ko maiwasan na magtaka. Napatitig din ako sa namumula nitong mga mata na halatang galing sa matinding pag-iyak. Nasaan si Charles? Tanong ko nang maisip ko ang aking anak. Hinawakan ako nito sa kamay kung saan nakakabit ang dextrose ko. Pagkatapos naramdaman ko pa ang masuyo nitong paghalik doon, kaya hindi ko maiwasan na magtaka dito. Ibang Lorenzo ang nakikita ko ngayon. Nasa bahay siya.
Huwag kang mag-alala, maayos ang kanyang kalagayan. Inaalagaan siya nila mommy at daddy. Mag-focus ka muna para gumaling agad, sagot nito. Napakurap ako. Hindi ko tanga para hindi maramdaman na may abnormality na nangyayari sa akin. Ikaw ba ang doktor na nag-aasikaso sa akin? Ano ang dahilan? Ano ang naging findings? Bakit ako tinamaan ng matinding sakit at hanggang ngayon, bakit parang wala akong kalakas-lakas, sagot ko. You're perfectly healthy, Ash. Overfatigue ka lang kaya ka nakakaramdam ng panghihina at matinding pagkahilo. Sagot nito habang umiiwas na tumitig sa akin. Sa ilang taon na magkakakilala kami ni Lorenzo, alam ko kung kailan ito nagsisinungaling. Nararamdaman ko kung may itinatago ito sa akin. Enzo, may problema ba? Bakit parang kakaiba ka ngayon, tanong ko. Agad itong umiling at napansin ko ang pagpatak ng luha sa mga mata nito. Nagtataka akong napatitig dito. Hindi ko maiwasan na kabahan, gayon paman pinilit ko na lang ng umiti. Nagtatampo ka ba sa akin? Nabanggit ba sa iyo ni Charles na babalik na kami ng Japan next week? Tanong ko. Agad iton umiling. Ayos lang sa akin, Ash. Ayos lang sa akin na bumalik ka ng Japan as long as in good health ka, sagot nito kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata. Pagkatapos ay tumalikod ito at agad kong napansin ang pagyugyog ng kanyang balikat. Lalo akong nagtaka. Sorry ha. Kailangan kong gawin ito. Sa totoo lang, naguguluhan ako. Ayaw kong isa sa inyo ni Ryder ang masaktan kaya pinili ko na lang na bumalik muna ng Japan. Enzo, hindi ko kayang suklian ang pagmamahal na ibinibigay mo sa akin, ayaw kong maging unfair sa iyo. Kaya please, pilitin mong kalimutan ako. Gusto kong ituon mo sa ibang bagay ang lahat. Marami pang babae dyan na mas karapat, dapat sa pamamahal mo. Sagot ko dito sabay pikit ng aking mga mata. Pakiramdam ko bigla ulit akong inantok. Hindi ko din maiwasan na makaramdam ng pagkahingal dahil sa haba ng sinabi ko. Huwag mo munang isipin ang tungkol sa bagay na iyan, Ash. Hindi na importante ang bagay na iyan ngayon. Ang importante, ang kalusugan mo at gumaling ka, narinig ko pang wika nito. Naramdaman ko pa ang paghaplos nito sa aking noo, kaya hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa akin mga mata. Naramdaman ko din na may kung anong likido ang lumalabas sa ilong ko. Inaantok ako. Ano ba yan, gusto mo pa yatang paiyakin ako eh. Pwede bang pakiaabot ng tissue? May lumalabas yatang sipon sa ilong ko, sagot ko sa mahinang boses bago ako kainin ng kadiliman. Sa muling pagpikit ng mga mata ni Ashley, ay hindi niya nakita pa ang mabilis na pagkilos ng mga tao na nasa paligid niya. Hindi niya na din napansin ang tuloy na pag-iyak ni Lorenzo na akala mo isang bata na inagawa ng candy. Doc! Lorenzo matagal nang binabaliwala ng pasyente mga sintomas na nararamdaman para sa sakit niya, kaya naging mabilis ang panghihina ng katawan niya. Wika nito habang pinapanood nila ang palilinis ng nurse sa tumulong dugo sa ilong ni Ashley. Sobrang putla na din ito gayong halos 1 linggo pa lang naman itong confined sa hospital. Nagigising ito paminsan-minsan pero kaagad din nakakatulog dahil sa mga gamot na itinuturok dito. May pag-asa pa siyang gumaling, di ba? Tanong ni Lorenzo. Tinititigan naman siya ng kasamang doktor na si Dr. Fernando, isang hematologist, oncologist, spesyalista sa blood cancer or leukemia. Doktor din po kayo, Dos. Lorenzo, at alam niyo kung gaano ka-risky ang sakit niya. Kung nalaman agad sana natin ang sakit niya, malaking porsyento na maisasalba pa natin ang buhay niya, sagot nito. Naikuyom ni Lorenzo ang kanyang kamao. Yes, hindi siya tanga para hindi alam iyon. Pero hindi siya papayag na basta na lang mawala ang babaeng matagal niya nang iniingatan. Hindi niya kayang nakikita itong unti-unting pinapatay ng sakit niya. Hindi niya kaya. Alam niyang wala pang idea si Ashley sa sakit niya. Pero sooner or later malalaman niya ito at hindi niya kayang makita kung paano niya tanggapin ang lahat. Hindi niya kayang mawala ang babaeng gumamot sa sugatan niyang puso noon. Hindi niya kayang mawala ang babaeng nagiging inspirasyon niya ng ilang taon. Dos Fernando, magtulungan tayo. Gawin natin ang lahat para mailigtas siya. Hindi ko kayang nakikita siyang nagkakaganyan. Hindi ko kayang mawala siya sa akin, humahagulhol niyang pakiusap sa kasamang doktor. Napailing ito at tinapik siya sa balikat. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para mapahaba pa ang buhay niya.
Pero gusto na kitang tapatin ngayon, sobrang baba ng porsyento na makaligtas siya. Kumalat ng ang cancer blood sa buo niyang katawan. Masyadong mataas na din ang kanyang white blood cells. Susubukan ko lahat ng treatment na nalalaman ko. Tututukan ko siya. Pero kung ano at ano man ang mangyayari, pilitin mong tanggapin ang lahat, Dolphy Lorenzo, sagot ng kasamahan niyang doktor. Pagkatapos muli nitong sinipat si Ashley. Na-check na din nito ang lahat ng vital signs ng pasyente. Kinausap ang nurse na nakaantabay dito at saka lumabas ng kwarto. Naiwan si Lorenzo na hindi malaman ang gagawin. Simula nang lumabas ang result sa totoong sakit ni Ashley, ay hindi na siya tumigil sa kakaiyak at hindi niya alam kung paano makabangon sa dagok na nangyari sa buhay niya ngayon. Hindi niya din alam kung paano sabihin kay Ashley ang lahat, lalo na sa anak nitong si Charles. Hindi din alam ni Ryder ang tungkol dito, gayon din ang buong pamilya ni Ashley. Gusto niyang ibigay dito ang desisyon kung sakaling umayos-ayos ang kalagayan nito. Ayaw niya itong pangunahan. Sinisisi niya ang kanyang sarili. Palagi niyang kasama si Ashley pero hindi niya man lang napapasni na may dinadamdam ito sa katawan. Hindi niya man lang napansin na may malubha na pala itong sakit na iniinda. Ayos lang naman sa akin kung hindi mo ako mahal, Ash. Ayos lang naman sa akin na tingnan kita sa malayo. Basta huwag ka lang tuluyang mawala sa paningin, ayos lang sa akin iyon. Pero ang malaman na may malubha kang sakit ngayon, iyon ang hindi ko kayang tanggapin. Magpagaling ka. Peace. Pakiramdam ko mauna akong mamatay sa mga nangyayari sa iyo. Ngayon isipin mo si Charles, napakabata niya pa para mawala ng isang ina. Humahagulhol nitong iyak habang hawak ulit ang kamay ng walang malay na si Ashley. Handa akong magparaya. Pwede kang bumalik kay Ryder kung gusto mo. Pwede kang bumalik ng Japan kung gusto mo. Pwede mo akong iwasan kung gusto mo. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo. I love you, Ash. Mahal na mahal kita. Lumaban ka, impit pa rin itong wika. Hindi niya napansin pa ang pagtulo ng luha sa mga mata ni Ashley dahil sa matinding pighati na nararamdaman niya. Hindi niya alam kung ilang oras niyang kinakausap ang walang malay na pasyente. Basta naramdaman niya na lang ang tapik ng pinsan niya na noon ay seryosong nakatitig sa kanya. What is it? Tanong ko kay Cheska. Seryoso ang mukha nito at mukhang may importanteng sasabihin. Kahapon pa pabalik-balik si Ryder dito. Hinahanap ka. Gusto daw niyang personal na itanong sa'yo kung nasaan sila Ashley at Charles, sagot nito. Hindi ko maiwasan na maikuyom ang aking kamao. Kung hindi sana ito umeksena, hindi sana ganito kagulo ang sitwasyon. Nasaan siya? Tanong ko. Tinitigan muna ako ni Cheska bago sumagot. I think this is not the right time para mag-usap kayo. Enzo, galit si Ryder at nasasaktan ka sa mga nangyari ngayon kay Ash. Baka magkagulo na naman kayo. Palipasin mo muna ang lahat at ituon ang atensyon sa kalagayan ni Ashley. Hindi magandang magharap kayo ngayon. Wika nito. Humina ako ng malalim. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Walang dahilan para hindi ko siya harapin. Once and for all dapat magkaliwanagan kaming dalawa, sagot ko at muling sinulyapan ang nakapikit na si Ashley. Pagkatapos ay agad akong naglakad palabas ng private room nito. Narinig ko pa ang pagtawag sa akin ni Cheska para muli akong pigilan pero hindi ko ito pinansin. Bagkus dire-diretso lang ako at agad na pinuntahan ang kinaroroonan ni Ryder. Malayo pa lang ako ay nakatitig na ito sa akin. Napansin ko ang galit sa mga mata nito pero hindi ko na inisip pa yon. Ang importante sa akin ngayon ay ang magkausap kami. Naligaw ka yata. May kailangan ka ba? Tanong ko. Tinitigan muna ako nito sa mga mata. Magkahalong galit at pagtataka ang pinupukol nitong tingin sa akin. Napansin marahil ang pamumula at pamamaga ng mga mata ko dahil sa ilang araw nang hindi mapigilang pag-iyak dahil sa kalagayan ni Ashley. Nasaan si Ashley? Nasaan ang anak ko? Seryoso nitong tanong habang nakakuyom ang kamao. Bakit sa akin mo hinahanap ang mag-ina mo? Hanapan na ba ako ngayon ng nawawalang asawa at anak? Seryoso kong tanong. Lorenzo, sagutin mo ang tanong ko. Nasaan sila? Bakit halos 1 linggo na akong walang balita sa kanila? 1 linggo ko na silang hinahanap pero bakit hindi ko sila matagpuan? Muling tanong nito. Sa ating dalawa, ikaw ang mas dapat nakakaalam tungkol sa bagay na yan. Kung talagang isa kang mabuting asawa at ama, dapat alam mo kung ano ang nangyayari sa pamilya mo, sagot ko.
Gusto kong sagarin ang pasensya nito. Kung tutuusin mabilis lang sagutin ang tanong nito. Pero hanggat maaari ayaw kong pangunahan si Ashley. Ayaw kong pangunahan kung ano ang gusto nito. Ikaw ang may kakayahan na magtago sa mga taong mahalaga sa akin. Alam kong alam mo kung nasaan si Ashley ngayon. Hindi pa sila bumabalik ng Japan dahil nagpaimbestiga na ako tungkol sa bagay na yan. Ulitin ko nasaan sila, muling tanong nito. Kung sasabihin ko may magagawa ka ba sa problemang kinakaharap niya ngayon? May magagawa ka ba para bumalik ang lahat sa dati, tanong ko. Agad na napakunot ang noo nito. Napansin ko din ang pagkuyom ng kanyang kamao. So, itinatago mo nga sila sa akin. Gusto mo na naman agawin ang taong mahalaga sa akin, Enzo, galit na sagot nito. Ilang beses kong sinabi sa'yo na hindi ko siya inagaw sa'yo, Ryder. Ikaw ang unang bumitaw. Pinabayaan mo siyang magdusa, sagot ko. Hindi ko na inaasahan ang sumunod nitong ginawa. Sinapak ako at dahil sa lakas niyon agad akong napasadsad sa sahig. Agad kong nalasahan ang dugo na mula sa bibig ko. Napangisi ako habang dahan-dahan na bumangon at muli itong hinarap. Hanggang ngayon hindi ka pa rin pala nagbabago. Masyado pa ring magaan ang mga kamay mo at agad na nananakit kapag hindi makuha ang gusto, wika ko. Lalong naningkit ang mata nito sa galit at akmang susugurin ulit ako nang dumating si Cheska kasama ang ilang security guard ng hospital. Ano ba? Hindi ba kayo titigil? Hindi ito ang oras para magsakitan, galit na sigaw nito. Kung hindi sana tinago ng magaling mong pinsan ang asawa at anak ko, hindi sana tayo magkakagulo ng ganito, sagot naman ni Ryder. Agad itong tiningnan ng masama ni Cheska. Baliw ka ba? Sa palagay mo, sasagutin ka ng matino ni Enzo kung idadaan mo sa dahas ang lahat. Mag-isip ka nga, Ryder. Hindi mo kailangang idaan sa pananakit ang lahat dahil pwede naman itong pag-usapan ng maayos. Si Ashley ang mas masasaktan kapag nakikita niyang nag-aaway kayo dahil sa walang kwentang bagay, singhal ni Cheska dito. Hindi ko maiwasan na mapangisi habang tinitigan si Ryder. Ano kaya ang mararamdaman nito kapag malaman niya na ang pinag-aagawan naming babae ay may sakit na leukemia at walang kasiguraduhan kung gagaling pa ba? Liyak din ba siya katulad ko? Mararamdaman din ba niya ang sakit ng kalooban na nararamdaman ko ngayon? Cheska, hihinahon ako kapag sabihin niyo sa akin kung nasaan sila. Utang na loob, hirap na ang kalooban ko. Ayaw ko nang maghintay ng another years para makita siyang muli, sagot ni Ryder. Nilingon muna ako ni Cheska bago muling sumagot. Wari ay hinihintay nito ang go signal ko para sabihin kay Ryder kung ano ba talaga ang tunay na kondisyon ni Ashley. Dahan-dahan akong tumango at naglakad ng palayo sa kanila. Pabulyaw na tinawag pa ako ni Ryder. Pero hindi ko na siya pinansin pa. Masyado nang mabigat sa kalooban ko ang lahat. Mas maigi na din sigurong malaman ni Ryder ang kondisyon ni Ashley. Para naman maramdaman niya ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Enzo, ikaw ang mas higit na nakaalam sa kondisyon niya, di ba? Bakit hindi ikaw ang magsabi? Basta ka na lang ba tatalikod pagkatapos makatikim ng sapak sa kanya? Unfair naman yata iyon, narinig ko pang wika ni Cheska. Napahinto ako sa akmang pag-alis ko. Napailing ako at muling bumalik sa harap ni Ryder. Well, mas mabuti sigurong ako na ang magsabi para naman masaksihan ko ang reaksyon mo. Ilang sapak na ang natikman ko sa iyo, Ryder, at minsan lang ako nakaganti, sagot ko. Agad na naningkit ang mga mata nito kaya pilit akong tumawa. Sakto na dito sa hospital ka nagpunta para hanapin siya. Hindi na natin kailangan pang bumiyahe ng malayo para matagpuan siya, pasaring kong wika. Gusto ko mabitin siya. Agad na nagsalubong ang kilay nito pero walang kahit na anong katagaang lumabas sa bibig nito. Naka-confine siya dito. Halos 1 linggo na, wika ko, at hindi inaalis ang pagkakatitig sa mukha ng dati kong kaibigan. Agad na gumuhit ang pagkalito sa mukha nito dahil sa sinabi ko. Hindi ito umimik at halatang hinihintay pa ang susunod ko pang sasabihin. May leukemia siya, halos pabulong kong wika. Pakiramdam ko biglang nanikip ang dibdib ko habang sinasabi ang katagang iyon. Nagulat na lang ako nang maramdaman ko na hawak-hawak na ako ni Ryder sa kwelyo ko. Walang hiya talaga. Nag-uumpisa pa lang akong magkwento tungkol kay Ashley, mukhang mabubukulan na naman ako. Narinig ko naman ang agad na pagsigaw ni Cheska para pigilan si Ryder. Itinulak ko din ito sabay layo sa kanya. Yes, may sakit siya. Hindi basta-bastang sakit.
At kung patuloy kayong mag-away ng ganyan, baka lalo lang siyang lumala, kaya pwede ba tigilan nyo na ang bangayan? Imbes na mag-isip kayo ng paraan kung paano magamot si Ash, puro sakitan ang laman ng inyong isip. Para kayong mga bata, bulyaw ni Cheska sa amin. Nagmukha na tuloy itong referee sa pagitan naming dalawa. Parang nauupos na kandila na biglang napaupo si Ryder. Marahil nag-sink in na sa utak niya ang kondisyon ni Ashley. Tumitig ito sa akin na may takot sa mga mata. Sa loob ng mahabang taon na bangayan namin, ngayon ko lang ito nakitang kumalma kapag magkaharap kami. Kailan pa? Kailan nangyari ito? Bakit hindi niyo agad sinabi sa akin? Tanong nito. Kahapon lang lumabas ang result sa lahat ng mga test niya pero halos 1 linggo na siyang nakakonfine dito sa hospital. Actually, hindi niya pa alam ang tunay na sitwasyon ng kalusugan niya at hindi namin alam kung paano sasabihin. Hindi din alam ng anak niyo ang tungkol dito, malungkot na sagot ni Cheska. Napapailing naman si Ryder habang sunod-sunod ang pagpatak ng luha sa mga mata. Katulad ng inaasahan agad na gumuhit ang pag-aalala sa sistema nito. Wala pa kaming ibang pinagsabihan. Hinihintay namin na medyo bumuti-buti ang kanyang kalagayan para hayaan siyang magpasya kung ipapaalam ba namin sa iyo. Sa pamilya niya. Sa mga taong nagmamahal sa kanya. Papapatuloy na wika ni Cheska habang pasimple na pinupunasan ang luha sa mga mata. Hindi na din napigilan ang pagtulo ng sariling luha habang palipat-lipat ang tingin sa pagitan naming dalawa ni Ryder. Kumusta siya? Kumusta ang kalagayan niya? Tanong nito. Dahan-dahan na umiling si Cheska. Ilang araw ko nang hinahanap ang mag-ina ko. Ilang beses na din akong balik sa kondo kung saan sila nakatira pero bigo ako. Imposible naman na bumalik na sila ng Japan dahil pinatingnan ko na din ang records nila sa immigration at walang nakitang muli silang lumabas ng bansa. Sobrang nag-aalala na ako sa kalagayan nila. Hindi naman pwedeng bigla na lang silang naglaho. Walang dahilan para gawin ni Ashley ang tungkol sa bagay na yun lalo na at kilala na namin ang isa't isa ng anak ko. Wala na akong nagawa pa kundi sugurin si Lorenzo sa hospital. Nagbabakasakali ako na baka alam nito kung nasaan ang kinaroroonan ni Ashley. Hindi ako mapalagay. Maayos ang usapan namin at imposibleng bigla na lang itong maglaho na parang bula. Ilang beses din akong nagpabali-balik ng hospital pero bigo akong makaharap ang dati kong kaibigan. Mukhang pinagtataguan ako nito na siyang nagpalakas sa paniniwala ko na alam nito kung nasaan sila Ashley at Charles. Mabuti na lang at natyempuhan ko si Cheska nang minsan naglalakad ako sa lobby ng hospital. Agad ko itong kinausap at tinanong dito kung nasaan si Lorenzo. Noong una ayaw pa ako nitong pagbigyan pero hindi nagtagal na papayag ko din naman ito na tawagin muna si Lorenzo at harapin ako. Inaamin ko, galit na galit ako dito nang magkaharap kami kaya sinapak ko ito. Pero hindi ko akalain na isang masamang balita ang hatid nito sa akin pagkatapos akong awatin ni Cheska sa tangka kong muli itong bugbugin. Halos manghina ang buo kong katawan sa balitang iyon. Hindi matanggap ng sistema ko na nasa malubhang kalagayan si Ashley. Kaya pala hindi na ito umuwi ng kondo dahil nakakonfine ito sa hospital. Akala ko pinagtataguan ako nito at tuluyan ng hindi magpakita sa akin. Pero nagkamali ako. Hindi ko man lang ito nadamayan sa mga panahong kailangan niya ako. Hindi ko alam kung matatanggap ko ba ang lahat sa isipin na baka tuluyan na siyang mawala sa akin. Napakahirap tangpin ang isang masamang balita ni sa hinagap hindi ko inaasahan na mangyayari. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Gusto ko siyang makita, pabulong kong wika habang nakaupo ako sa sahig. Pakiramdam ko bigla akong nawalan ng lakas. Ang galit na nararamdaman ko kanina sa dati kong kaibigan ay biglang napalitan ng pag-aalala para kay Ashley. Muling pumasok sa isipan ko ang mga nagawa ko sa kanya noon. Siguro kung hindi dahil sa mga nagawa kong maling desisyon noon, baka hindi nangyayari ito ngayon. Hindi sana magkakasakit ng ganito sa Ashley. Dapat pinanindigan ko na lang siya noon at inalagaan. Binaliwala ko na lang sana si Ingrid ng tangka itong makipagbalikan sa akin. Pero nangyari na ang mga hindi dapat mangyari. Maraming beses man akong magsisisi hindi na maibalik ang lahat na minsan kong sinaktan ang babaeng pinakamamahal ko. Sana lang maghimala ang langit at huwag niyang kunin ng tuluyan sa akin ang asawa ko. Hindi ko kayang tanggapin. Baka ito pa ang magiging dahilan ng tuluyan kong pagbagsak. Nasa private room siya. Hindi niya pa alam ang tunay na sitwasyon ng kalusugan niya.
Ang akala niya normal lang na trangkaso ang lahat at gagaling din siya kaagad, sagot ni Lorenzo. Halata sa boses nito ang lungkot. Kaya pala agad kong napansin kung gaano ito kalungkot kanina, masyado na pala itong nahihirapan sa kalagayan ni Ashley. Tinitigan pa ako nito at dahan-dahan na naglakad. Agad naman akong tumayo at sinundan ito. Tahimik naman na nakasunod sa amin si Cheska, kaya alam kong sa private room kami ni Ashley didiretso. Pagdating sa isnag pintuan ay nilingon pa ako ni Lorenzo bago dahan-dahan na binuksan. Pumasok ito sa loob at agad akong sumunod. Dumadagundong sa kaba ang puso ko nang masilayan ko ang isang babaeng nakahiga sa kama. Nakapikit ito at baka sa mukha ang paghihirap. Ash, bulong ko habang hindi ko na mapigilan pa ang pag-uunahan sa pagtulo ng luha sa aking mga mata. Agad ko itong nilapitan at hindi ko alam kung hahawakan ko ba siya o ano paman. Bigla akong nakaramdam ng takot. Ash, bakit? Bakit hindi mo iningatan ang sarili mo? Pabulong kong wika dito sabay upo sa silyang nasa gilid ng kama. Parang kailan lang ang huli naming pagkikita. Ang bilis ng pagbagsak ng katawan nito. Ibang-iba na siya sa dating Ashley na nakita ko noon. Bakit nangyari ito? Sorry kung naging gago ako. Sorry sa mga padalos-dalos na desisyon na nagawa ko. Pero Ash, maniwala ka. Pinagsisisihan ko ang lahat ng iyon. Handa kong gawin ang lahat para sa iyo, gumaling ka lang. Huwag mo akong iwan. Hindi pa ako nakakabawi sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko sa iyo. Wika ko dito habang dahan-dahan na hinawakan ang kanyang kamay. Dinala ko ito sa aking labi at hinkalikan. Mahal na mahal kita. Sana hindi pa huli ang lahat. Gusto kong ipakita sa iyo na ikaw lang ang mahalaga sa akin. Muling bulong ko dito habang patuloy ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. I'm sorry kung wala ako sa mga panahon na kailangan mo ako. Ash, sana labanan mo kung anuman ang nararamdaman mo ngayon. Hindi ko kayang mawala ka. Ayaw kong nakikita kang ganito. Hindi ako sanay, tumutulo ang luha na wika ko. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatunghay sa kanya. Naramdaman ko na lang ang pagtapik sa balikat ko ni Lorenzo, kaya binalingan ko ito. Ikaw na muna ang bahala sa kanya. Huwag kang mag-alala. Nasa mabuting kalagayan si Charles. Iniiwasan lang namin na makita niya ang totoong kalagayan ng kanyang ina. Pero kung gusto mo, ipapahatid ko siya sa bahay niyo ngayon din. Mahinahong wika ni Enzo. Napakurap ako. Maraming katanungan na naglalaro sa aking isipan na gusto kong masagot agad ni Lorenzo. Hindi mo man lang ba napansin ang mga sentomas ng sakit niya? Bakit kung kailan halos malalan at saka mo lang nalaman ito? Doktor ka, di ba? Akala ko ba mahal mo siya, bakit mo siya pinabayaan? Hindi ko mapigilang tanong nito. Hindi kami palaging nagkakasama, Ryder. Nasa Japan siya at nandito ako sa Pilipinas. Minsan ko lang din siya nabibisita doon dahil sa pagiging abala ko dito sa hospital, sagot nito. Nagulat naman ako. Hindi ko man lang nalaman ang tungkol dito. Anong dahilan mo? Bakit mo siya inilabas sa kulungan noon? Muling tanong ko. Tinitigan muna ako nito bago tumalikod. Simple lang. Pasyente ko siya noon. Nagkakilala kami noong mga panahon na nagkakalabuan kayong dalawa dahil nakipagbalikan ka kay Ingrid. Masyado akong naawa sa sitwasyon niya, lalo na nang malaman ko na asawa mo siya. Buntis siya at gusto niyang ipalaglag ang bata. Akala ko awalang ang nararamdaman ko kaya ko siya niligtas, pero hindi ko akalain na unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya, sagot nito. Hindi ako nakaimik. Gusto ko pang marining ang mga sasabihin nito. Mukhang maami akong dapat malaman. Hindi ko itinanan si Ingrid. Kusa siyang sumama sa akin noong nagpasya akong pumunta ng Amerika para bisitahin si Lolo. Noon pa man nabanggit niya na sa akin na wala ng spark ang relasyon niyo. Hindi siya sigurado kung handa na ba talaga siyang magpakasal sa'yo. Hindi ko inagaw sa'yo si Ingrid. Sa tagal na magkasama kami sa Amerika, hindi ko namalayan na unti-unti niya na palang nakuha ang tiwala ko. Nagkaroon kami ng relasyon lalo na nang malaman ko kina Miguel na nagpakasal ka na daw sa iba. Naisip ko na mukhang nagkakalabuan na nga kayo noon pa at wala na kayong pag-asa pang magkabalikan. Kaya naman naging hudyat iyon para official na magkaroon kami ng relasyon. Pero umpisa nang naaksidente ako at naapektuhan ang pagkalalaki ko, agad siyang lumayo sa akin. Hindi daw niya kayang mabuhay ng walang sex kaya muli siyang bumalik sa'yo, pagpapatuloy na wika nito. Gulat na gulat ako sa sinabi nito. Aaminin kong nasaktan ako sa ginawa niya.
Nahulog na ang loob ko sa kanya. Nakafix na sa isip ko na siya na ang destiny ko. Pero nagkamali ako. Hindi niya pala kayang makisama sa akin habang buhay sa kondisyon ko. May assurance ang doktor ko sa VIA na posibleng gumaling ako sa kalagayan ko. Kaya lang hindi niya kayang hintayin yon. Ayaw niyang sumugal. Gusto ko siyang gantihan noon. Kaya lang nagbago ang lahat nang makilala ko si Ashley, ang asawa mo na mas hamak na maganda at may class kaysa kay Ingrid. Bakas ang lungkot sa mga mata nito habang sinasabi ang katagang iyon. Isa. She's precious. Wala siyang katulad kaya mabilis kong nakalimutan si Ingrid at nabaling sa kanya ang atensyon ko. Gustuhin ko man na ipaglaban siya sa'yo, sinabi niya na sa akin na hindi niya ako kayang mahalin. Na may iba nang nagmamay-ari ng puso niya. Ang sakit. Sobrang sakit. Sa ikalawang pagkakataon, nabigo na naman ako. Malungkot na pagpapatuloy na wika nito. Hindi ko naman mapigilan na tapikin ito balikat. Sorry bro. Hindi ko alam, wika ko. Malungkot itong ngumiti at tinitigan si Ashley. Don't worry, starting today, hindi na ako liksena sa relasyon nyo. Tuluyan ko na siyang ipaubaya sa iyo bro, sagot nito. Hindi ko alam kung ilang oras na ulit akong nakatulog pero nang muli kong idilat ang aking mga mata tanging liwanag lang mula sa ilaw ang aking nasilayan. Inilibot ko ang aking paningin at napansin ko na nandito pa rin ako sa hospital. Mag-isa lang ako kaya pinilit kong bumangon para pumunta ng banyo. Nanghihina pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit nangyayari sa akin ito. Basta ang huli kong natandaan ay nasa kondo ako at inaapoy ng lagnat. 8 Ash. Mabuti naman at gising ka na. Napakunot pa ang noo ko nang mapansin ko ang papalapit kong kapatid na si Natalia. Nagtataka akong napatitig sa kanya at hindi makapaniwa. Kailan pa siya lumuwas dito ng Manila? Bakit wala akong maalala? Ate, kumusta ang pakiramdam mo? Saglit tatawagin ko ang doktor. Sasabihin ko na gising ka na, wika nito at halos mataranta na naglakad papuntang pintuan ng kwarto. Natalia! Anong nangyari? Bakit nandito ka? Hindi ko maiwasang tanong dito, natigilan ito sa kamang paglabas pagkatapos ay lumapit sa akin. Wala ka bang natatandaan? Tanong ito. Hindi ko maiwasang magtaka nang mapansin ko na namumugto ang mga mata nito. Parang galing ito sa mahabang pag-iyak kaya naman bigla akong kinabahan. Ma, may problema ba? Si Charles? Nasaan ang anak ko? Nag-aalangan kong tanong. Ha? Nasa bahay teteka, tatawagin ko lang ang doktor mo, huwag ka munang gumalaw. Hintayin mo ako, wika nito at nagmamadali ng lumabas ng kwarto. Naiwan naman akong takang-taka habang inililibot ang tingin sa buong paligid. May mga ilang machine medical akong nakikita sa gilid ng higaan ko. Nakasabit pang dextrose sa kamay ko na siyang labis kong ipinagtaka. May mga oxygen tank din akong napapansin kaya naman hindi ko maiwasan nakabahan. Malubha ba ang sitwasyon ko? Bakit nandito si Natalia? Bakit parang galing ako sa mahabang pagtulog, hindi ko maiwasang bulong sa aking sarili. Hindi naman nagtagal ay napansin ko ang muling pagbukas ng pintuan ng kwarto at iniluwa ang isang medyo may edad ng lalaking nakasuot ng doctor suit, kasunod nito ang dalawang babaeng nurse. Nasa likod nila si Natalia na noon ay napansin kong may nakaguhit na lungkot sa mukha. Salamat naman at nagising ka din Mrs. Sebastian. Ako nga pala si Dr. Fernando. Ako ang personal doctor mo, sagot nito. Lalo akong nagtaka. Dosi, ilang araw na po ako dito sa hospital. Pwede na po ba akong lumabas? Kailangan pa po namin mag-ready dahil babalik kami ng Japan, sagot ko. Natigilan naman si Doc Fernando at lumingon kay Ate Natalia. Ate, hindi na ka na po pwedeng bumalik ng Japan, sagot ni ate sa mahinang boses. Nagtaka naman ako. Bakit? Nakapagparebook na ako ng ticket at next week ang flight namin, sagot ko na hindi maiwasan ang pagngiti. Ate, halos 2 linggo ka ng gising at tulog dito sa hospital, sagot ni Natalia. Pakiramdam ko biglang lumaki ang ulo ko dahil sa sinabi nito. Nagpapalipat-lipat ang tingin ko sa pagitan nilang dalawa ni Natalia at ang doktor. Anong sabi mo? 2 weeks. Hindi. Imposible na gising pa ako kanina. Paanong, sagot ko. Hindi ko maintindihan ang aking sarili at sinipat ko ang kamay ko na may nakakbit ng dextrose.
Hindi pa ako nakontento at tiningnan ko pa ang braso ko nang mapansin kong halos wala na akong dugo dahil sa putla. Pero ngayong gising ka na, babalik din sa dati ang lahat. Hindi po ba Dolphy Fernando? Muling wika ni Natalia na halata sa boses nito ang nerbiyos. Hindi na ako umimik pabagkos hinayaan ko na lang ang doktor na eksaminin ako. Maraming katanungan ang naglalaro sa isipan ko pero hindi ko alam kung paano umpisahan. May mga sinasabi si Dolphy Fernando sa kasamahan nitong dalawang nurse nang muling bumukas nagpintuan ng kwarto. Iniluwa dito ang humahangos na si Ryder at agad na tumingin sa gawi ko. Ash! Thanks God gising ka na. Wika nito sabay yakap sa akin. Gulat naman ako sa ginawa nito. Teka lang, bakit nandito ka? Isa pa, may mga dapat ba akong malaman, pabulong kong tanong kay Ryder. Kumalas ito sa pagkakayakap at mataman akong tinitigan sa mukha. Pagkatapos ay naramdaman ko ang paghalik nito sa noo ko at namalayan ko na lang ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hindi na mahalaga iyan. Ang importante, nagising ka na. I'm sorry, Ash. I'm sorry, wika nito at hinawakan pa ako sa mukha. Naramdaman ko ang pagpunas nito sa luha ko. Hinayaan ko na lang dahil komportable naman akong gawin niya sa akin ang bagay na iyon. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ryder, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Malala ba ang sakit ko? Bakit 2 weeks daw akong tulog? Seryoso kong tanong. Tumingin muna ito kay Dr. Fernando bago nagsalita. Gagaling ka, Ash. Ipinapangako ko, gagawin ko ang lahat gumaling ka lang, sagot nito. Naguguluhan naman akong tumitig dito. Weird talaga siya. Tumingin ako kay Dr. Fernando at nagtanong. Dosi, sabihin niyo nga po sa akin. Malubha po ba ako? Tanong ko. Napansin ko ang pag-iling ng doktor at tumingin kay Ryder. Alam kong may mali sa akin. 2 linggo akong nakahiga sa hospital bed na ito, kaya alam kong may malubha akong karamdaman. Sabihin niyo sa akin ano ito. Bakit ramdam na ramdam ko pa din ang panghihina ng katawan ko? Tanong ko at hindi maiwasan ang mapaiyak. Agad naman lumapit si Natalia sa akin at hinawakan ako sa kamay. Ate, sorry, nag-aalala kami sa magiging reaksyon mo kaya ganoon. Pero sana kung sakaling malaman mo man ang tungkol sa sakit mo, sana tanggapin mo at tulungan ang sariling gumaling, sagot ni Natalia. Natalia, magkapatid tayo. Kilala mo ako noon pa. Alam mo kung gaano katibay ang loob ko. Sabihin mo sa akin para aware ako. Katawan ko ito at karapatan kong malaman kung ano ang karamdaman ko ngayon, malapit na ba akong mamatay, walang pakundangan kong tanong. Agad na nanlaki ang mga mata nito sabay iling. No. Hindi ka pa mamamatay ate, malakas ka at imposible ang sinasabi mong iyan ngayon, sagot nito. Kung ganoon, sabihin mo sa akin. Ano ang sakit ko? Bakit nandito ako sa hospital na ito sa loob ng 2 linggo? Tanong ko. Ate Maymay. Hindi na natuloy ang sasabihin ni Natalia nang umiling si Ryder. Mariin kong hinawakan sa kamay si Natalia at tinanong. May ano? Sabihin mo. Huwag mo na akong bitinin pa. Karapatan kong malaman, may halong inis sa boses ko na wika dito. May leukemia ka ate. Wika nito. Agad na nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Pakiramdam ko ay pinagsakluban ako ng langit at lupa sa aking nalaman. Hindi ko akalain na maririnig sa mismong bibig ni Natalia ang katagang iyon. Biglang tumulo ang luha sa aking mga mata at naramdaman ko naman ang muling pagyakap sa akin ni Ryder. Mama, mamamatay na ba ako? Hindi ko maiwasang bulong. Sapat lang na marinig ni Ryder ang bagay na iyon. No, hindi ko hahayaan. Hindi ko mapapayagan ang bagay na iyon, Ash. Gagaling ka pa. Magitwala ka. Gagaling ka, sagot nito. Isang impit na pag-iyak na lang ang tanging naging sagot ko. Pagkatapos ay pilit akong kumala sa pagkakayakap kay Ryder at binalingan ang dextrose na nakakabit sa akin. Sa sobrang sakit ng kalooban na nararamdaman ko, ay hinablot ko ang karayom kaya naman sabay na napasinghap ang lahat sa aking ginawa. Lahat sila ay nagulat sa pagtanggal ko sa dextrose na nakakabit sa akin. Kung ganoon hindi ko kailangan ang mga ito. Hayaan niyo na akong mamatay, halos pasigaw kong wika. Napansin ko naman ang pag-iyak ni Natalia at pilit akong pinapakalma. Hindi ko ito pinansin. Pakiramdam ko bigla akong nawala ng saysay.
Bakit kailangan pang lumaban gayong alam ko namang wala na akong pag-asa pang mabuhay ng matagal? Leukemia is a serious disease at alam kong malabo na akong gagaling. Mamamatay na ako kahit na ayaw ko pa sana. Gusto ko pang mabuhay ng matagal para makasama ang anak ko. Sila nanay at tatay at lahat ng mga taong mahalaga sa akin. Kahit na nakaramdam ng panghihina itinulak ko si Ryder at pilit na umaalis ng higaan pakiramdam ko biglang nawala sa akin ang lahat. Pakiramdam ko biglang nawala na saysay ang pakikipaglaban ko sa buhay. Hindi pa ba sapat ang mga paghihirap na naranasan ko para ibigay sa akin ang ganito kalubhang sakit? Paano na si Charles? Paano na ang anak ko? Ash, huminahon ka. Bawal kang magkikilos. Magiging maayos din ang lahat. Mabubuhay ka pa ng matagal, wika ni Ryder habakit ako sa mga mata nito kung gaano din ito nasasaktan sa sitwasyon ko ngayon. Wala na Ryder. Huwag mong sabihin sa akin ang bagay na iyan dahil pareho nating alam na wala na akong pag-asa mamamatay na ako, hindi ko mapigilang sigaw. Sobrang sakit. Ganito pala ang pakiramdam kapag malaman mong may taning na ang buhay mo. Parang gusto kong ngayon na bawiin ang buhay ko para hindi ko na maramdaman pa ang paghihirap ng kalooban ko. Ash, huwag mong sabihin ang bagay na iyan. Ipapagamot kita. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Kung kinakailangan na dalhin ko sa harap mo ang pinakamagaling na doktor gagawin ko. Magtiwala ka lang. Lumaban ka, wika ni Ryder at habang pilit akong pinapakalma. Hindi ako tanga para hindi malaman kung gaano katraidor ang sakit na ito Ryder. Alam kong sa hukay din ang hantong ko kaya huwag na nating pahirapan pa ang mga sarili natin, sagot ko sa kabila ng pagluha. Hinawakan ako ni Ryder sa mukha at tinitigan sa mga mata. Paano ang anak natin kung ngayon palang pinanghihinaan ka na ng loob? Halos 2 linggo ka nang hinahanap ni Charles at hindi niya pa alam ang tungkol dito. Ash, walang masama kung subukan natin. Sana makipag-cooperate ka para gumaling ka, sagot nito. Lalo naman akong napaiyak. Hindi ko alam kung kaya ko bang labanan ang sakit na ito. Kaya pala ilang buwan na akong may nararamdamang kakaiba sa sarili ko. May malubhang sakit na palang nabubuo sa sistema ko na hindi ko man lang binigyan ng pansin.